Fort Santiago. So, nung dinala si Rizal sa Fort Santiago, is hindi talaga siya makakapagbalak na tumakas dahil maraming nakabantay sa kanya hanggang sa pagdating niya sa selda niya. And then, hindi niya na rin in-expect na malaki yung magiging selda niya dahil kasi laki lang din ito ng seldang kanyang pinanggalingan. And ayun nga lang, hindi siya pinapayagang makipag-ugnayan sa labas, kaya naman wala na rin siyang pagkakataon na malaman kung ano yung mga nangyayari sa labas at makapaganda o makapagplano ng mga anumang mga aksyon. And then dito, si Blanco o si Col Francisco Olive, siya yung naging hukom tagapayo na pinamahalaan ang pangkalatang pag-uusig sa pag-aaklas. And then ang lalaking ito ay palagi nandiyan sa daan ni Rizal. Siya ang nagkuha ng mga salaysay ng maraming nakadetail upang alamin ang mga pangalan ng mga posibleng tagapag-organisa o kasabwat ng mga posibleng ugnayan sa pagitan ni Rizal at ng Katipunan. Sa mga dokumento na iginiit, nasasabi na kasangkot umano si Rizal sa mga pangyayari. Mayroong isang dokumento na nagpapahayag na nakita daw si Rizal kasama yung isang pasyente sa dapitan. Then sinabi naman ni Rizal na kilala niya naman yung pasyente na ito. And then sinabi rin ni Rizal na napag-usapan ni Valenzuela yung isang pag-aalsa at nagalala sila sa kanyang kalagayan ni Rizal sa dapitan. Ipinahayag ni Rizal na hindi tamang pagkakataon dahil kulang sila sa edukasyon, armas, at barko. Sa halip, sinasabi niya na dapat sila maghintay sa mga pangyayaring magaganap at mabigay ng konsensyon ang Espanya. And then ang pangunahing tuntunin kasi ni Rizal is sa kanya paglaya ay ang edukasyon ng mga tao. Ngunit maaari mamatay muna siya bago ito maabot. Tinanong ni Olive si Rizal kung kilala niya ang mga nahuli na nagbigay ng mga payag na siya ang sangkot sa pag-aaklas. Then sinabi ni Rizal na hindi niya kilala yung karamihan sa kanila. Kinumpirma niya na nakilala niya si Salvador sa Madrid at si Deodato Arellano, ang kapatid na lalaki ni Marcelo del Pilar. Ngunit binanggit niya na may duda sa katotohanan ng pahayag ni Arellano dahil sa mga hidwaan sa pagitan nila. Nagsaad si Rizal na siya ang nag-organisa ng asosasyon na La Liga Pilipinas sa Madrid. Layunin umano nito na magkaroon ng disiplina sa mga miyembro. Sinabi rin niya na ang La Liga at La Solidaridad ay hiwalay na entidad at si Del Pilar ang nagtatrabaho para sa pagkakaisa ng dalawa. Nang tanungin kung siya ang sumulat ng bylaws ng La Liga, sinagot niya na oo. At ang layunin nito ay mag-promote ng pagkakaisa sa Pilipino at magtaguyod ng komersyo at kooperatibong sistema ngunit walang impluwensya sa politikal. Binagyang pansin ni Olive ang pagpupulong sa bahay ni Junco. Tinanong ni Rizal kung nakilala niya ang mga kasapi na nag-aakusa sa kanya sa pagsapi ng pag-aaklas. Sinabi ni Rizal na hindi niya kilala ang mga ito. Kinumpirma niya na dumalo siya sa pagpupulong dahil may mga sumadyang mga Pilipino na gusto makilala siya. Pinag-usapan sa pagpupulong ang La Liga at ang Masonry. At nagbigay rin ng pagsasalita si Rizal upang hikayatin ng mga Pilipino na maging karapat-dapat at malayang bansa. Nagsabi si Rizal na hindi niya kilala si Bonifacio, ang leader ng Katipunan, kahit na dumalo siya sa pagpupulong sa bahay ng Junco. Tungkol naman sa kanyang larawan, sinabi ni Rizal na maaaring makuha ang mga kopyang nito nang walang kanyang pahintulot. And then tinanong ni Olive si Rizal kung alam niya ba yung plano na iligtas si Rizal mula sa dapitan. At yung sinabi naman ni Rizal is narinig niya yung chismis tungkol doon pero hindi siya yung direktang sinabihan ng mga plano na yun. Tapos matapos yung pagsisiyasat na yun, ipinadala ni Colonel Olive ang transcript ng mga kaganapan kay Gobernador Blanco, kasama yung mga liham na dokumento. Isinumite ni Blanco yung mga papeles kay Kapitan Rafael Dominguez. Ito yung si Rafael Dominguez, siya yung itinalaga bilang special na hukom para sa kaso ni Rizal. Then, ayun nga, agad naman umaksyon si Dominguez. Sa loob lang ng 2 araw, meron na siyang conclusion na nabuo. And then, ito yung sinasabi dito.
na the accused is the principal organizer, the moving spirit of the Philippine insurrection, founder of societies, of newspaper and has written books designed to foment the ideas of rebellion and sedition among the people, and the principal leader of anti-government movement in the country. And then, yung ginawa ni Rizal ay ang pagpapalaganap ng kamalayan sa mga Pilipino tungkol sa kanilang karapatan at pagudyok sa kanila na paglaban yung karapatang katulad ng mga tinatangkilik ng mga pensilulares. Siya ang naging dahilan sa pagsulpot ng dangal. Sa katotohanan, malubha yung implikasyon ng pagpukaw sa politika na kamalayan ng mga tao kahit na hindi nagrerekomenda na marahas na paraan gaya ni Rizal. Inutos ni Gobernador Blanco na ipasa ang kaso kay Don Nicolas de la Peña, nagsisilbing Auditor General. Hindi nila alam na nagpadala ang mga Dominikano ng isang kable sa pangkalatang tagapagtanggol sa Madrid tungkol sa kawalang kilos niya at nagmukhahi na agwaran itong bigyan ng aksyon. Dumating si Don Camilo Palavieja sa Pilipinas noong December 1896. Siya yung taong inaasahan ng mga praile na papalitan si Blancos lalong madaling panahon matapos nila magtagumpay sa paglipat niya. December 3, 1896, yung auditor ay naglabas ng tagubiling itaas yung mga papeles sa plenaryo. Dahil nga nakatakda ang depensa ay dapat pangasiwaan ng isang opisyal na hukbo at hindi lamang ng isang abogadong sibil. At sinabi din dito na yung La Liga is hindi separatist o revolutionary sa kalikasan at naganap ito ilang araw matapos ito itatag nang si Rizal ay may deporta sa dapitan. Sa pagitan ng pagkasira ng La Liga at ng sigaw ng balintawak, mayroon isang pagkakawala na natanggal ng 4 na taon. Imposible para kay Rizal na magkaroon ng koneksyon sa mga naghihimagsik mula sa dapitan kung saan siya ay istriktong binabantayan at isolado mula sa ibaba. Binigyan si Rizal ng isang mahabang listahan ng opisyal na maaaring piliin bilang kanyang tagapagsalita. Pero isang pangalan yung nagana sa kanya. At ayun yung si Don Lastabiel de Andrade, isang tenyente ng artilleria. December 13, 1896, ayun yung araw na si Camilo Garcia Polavieja ay naging gobernador at kapitan general ng Pilipinas. At samantalang si Blanco naman, hinirang siya bilang punong tagapamahala ng hukbong militar. Dahil nga, pinalitan na yung posisyon niya. December 15, 1896, pinaresent ni Rizal sa hukom yung kanyang manifesto pero hindi siya pinayagan ng auditor dahil maaari nga magkagulo dahil hindi nila naiintindihan yung ideolohiya ni Rizal. At para sa kanila ito ay maaari makamit lamang sa pamamagitan ng armadong pakikipaglaban sa Espanya. December 19, 1896, si Polavieja, pinadala niya yung kaso ni Rizal sa teniente auditor na si Don Enrique de Alcocer. And then, siya namang ipapasa ito sa prosecutor na si Captain Rafael Domingos. At pagkatapos ay isisumite na ito sa the Council of the War. Mula December 20 daw po kasama ni Rizal yung kanyang tagapayo para daw po simulan yung kanyang depensa. Kahit daw po hindi nagtataglay ng anumang special na kaalaman po yung kanyang tagapayo tungkol sa mga law. Ito daw po ay ginawang inspirasyon ng mabuting kalooban at nagtataglay ng malinaw na katalinuhan. Noong December 25 naman po, hindi daw po ito pansin na ito ay kapistahan. Kinabukasan daw po ng 10 o'clock, ipinaalam kay Rizal na magpupulong daw po yung Council of War. Tapos, nung malaman daw po yun ni Rizal, sumulat po si Rizal kay Taviel na humihingi po siya ng conference bago daw po humarap sa council.
Tapos noong December 26 naman daw po, sa Cuartel de España, yung isang dormitory daw po ng sundalo ay ginawang improvised courtroom. Tapos sa likod daw po ng mahabang mesa, nandun si Lieutenant Colonel ng Cavalry. Tapos nandun din daw po si Don Jose, nakasama ang 6 na kapitan ng iba pang arms or armas. Tapos sa harap naman po ng mesa, nandun si Rizal na nakaposas. Tapos sa tabi naman daw po ni Rizal, nandun si Lieutenant Taviel at malapit sa kanya yung mga piskal. Siyempre po sa dami nila, napuno daw po yung hall or dormitory. And karamihan daw po sa kanila ay mga officials and officers sa service. Tapos yung iba naman daw po is mga peninsulares and yung mga ilan po is mga katutubo po. Tapos nakaupo naman daw po sa bench si Josephine kasama yung hindi kilalang babae. Tapos yung suot daw po ni Rizal is black suit, white shirt, tsaka vest and tie. Tapos tubos naman daw po na nare-relax si Rizal habang dahan-dahan na sinusukla yung kanyang buhok. Nagpatuloy naman po yung pagliliti sa pagbasa ng mga akusasyon ni Fiscal Don Enrique de Alcocer. Tapos itinuro po ni Don Enrique si Rizal na may utang daw po sa Espanya. And ang sabi naman daw po ng fiscal bilang pangunahing figure daw po ng isang kilosang insurrectional, sunod naman daw po niyang tinukoy yung Noli Me Tangere, na kung saan daw po ayon sa kanya ay inuinsulto daw po ni Rizal yung mga Kastila at nabanggit din niya na pinupuri ng El Filibusterismo na ang alaala ng 3 pari na namatay sa pamamagitan ng garote during the Cavite Mutiny. Ang illegal na asosyasyon at paghihimagsik naman daw po ay huling akusasyon ng mga piskal na nagpapahiwatig na para sa unang krimen at ang parusa ay habang buhay na pagkakakulong. At dahil daw po itinakda ng batas na sa pagkakasunod-sunod ang pinakamataas na parusa daw po dapat ay ang kamatayan. Sinimulan naman ng unang lieutenant of the artillery na si Luis Taviel de Andrade na ipagtanggol si Rizal sa pamamagitan ng pagbibigay diin sa katotohanan na hindi nito may iwasan na madamay sa laganap na opinyon hinggil daw po sa tamang landas. Binanggit din ni Taviel ang isang batas, ang isang annex sa Penal Code na may kasamang Rule Number 52. Ito ay tungkol sa application of penalties na kapag ang delinquency daw po ay napatunayan na walang pag-aalinlangan sa pamamagitan ng mga tiyak na tunay at pagtibay ng depensa na walang probative value, ang mga akusasyon na ito daw po ay hindi dahil lamang na ayon sa panuntunan or sa rule. Tinanong naman daw po si Rizal ng chairman of the council kung meron siyang sasabihin. At nung binasa ni Rizal ang kanyang sariling mga argumento bilang kanyang karagdagan sa kanyang pagtatanggol sa pagtuloy sa rebellion. At ipinahayag din ni Rizal na mula daw po July 6, 1892 nang siya ay ipatapon sa dapitan. At inalis na din daw po niya yung kanyang sarili sa politika. And yung proof daw po niya is yung paglalakbay niya sa Valenzuela. And yung isa pa daw pong proof ay hindi sila makagawa ng anumang liham ni Rizal na nagpapatunay na siya ay may dating kaalaman sa pag-aalsa. At tinapos niya daw po yung salita niya sa pagsasabing umaasa daw siya na maipakita niya na hindi siya ang nagtatag ng isang subversive society at sinabi niyang hindi rin daw siya naging kasabwat sa rebellion. Ngunit ang katotohanan pa nga daw dito ay tinutulan niya nga daw ito. Inutos naman daw ng chairman na bakantihin daw yung sala at ituloy ang council and deliberations. Ang Council of War daw po na pinamunuan ni Elticol Jose Togores Arjona na nagpulong daw noong December 26, 1896. At ito daw ay inakusahan ni Dr. Jose Rizal Mercado E. Alonso ng mga krimen na rebellion, sedition, and illegal association. At sa bisa daw po ng mga kapangyarihan nito, idinikta o sinabi daw ng council
na Dr. Jose Rizal ay dapat nahatulan ng kamatayan at kung sakali naman daw na mapatawad ay hatulan na lang ng habang buhay na pagkakakulong. At siya pa daw ay pagbabayarin sa estado ng 100,000 na dapat ipapasa sa kanyang mga tagapagmana para daw po sa kasiyahan alinsunod daw po sa mga artikulo na ito. Noong December 28 naman daw, inaprubahan ni Kapitan General Camilo Garcia Pilavija ang hatol daw ng Council of War na nagtakda ng petsa kung saan daw pinagtibay sa darating na ika-December 30, alas 7 ng umaga. Noong araw din daw na iyon, pumunta sa palasyo ng Malacañang si Doña Teodora na ina ni Rizal na may petisyon para daw sa pardon, ngunit hindi daw ito pinapasok si Doña Teodora sa palasyo ng Malacañang. Noong ika-29 naman daw ng Disyembre, pumunta si Judge Dominguez sa Fort Santiago para daw opisyal na ipaalam kay Rizal yung mga hatol at binasa ni Rizal ang ulat ng auditor at ang pag-aproba ng Malacañang, ngunit tumanggi daw si Rizal na pirmahan iyon at sinasabi niyang siya daw ay inosente. At mula raw noon, ginawa ni Rizal yung mga huling gawain ng kanyang buhay. Maya-maya naman daw, mga bandang 7:30 p.m., pumasok sa kanyang selda ang Jesuit Fathers na si Miguel Saderta at Luis Luisa. At mula daw sa sandaling iyon hanggang sa alas 7 na daw ng umaga nang siya daw ay pagbabarilin at si Rizal daw ay walang sandaling nagpahinga. Sa halip pa nga daw siya ay binomba pa ng mga ilang mga katao sa mga bagay ng doktrinang Kristiyano. Pinili rin daw ng mga arsobispo ang mga Heswita at hindi ang mga Dominiko para hikayatin siyang bawiin at dahil si Rizal ay may mabuting puso, malugod niyang tinanggap ang mga Heswita at tinanong din sila kung ilan ba sila sa mga matandang profesor sa kanyang panahon. At nung sumagot naman sila, sinabi na ang tanging natitira na lamang daw ay sina Padre Villaclara at Balaguer. At noong alas 9 na, umatras naman daw ang dalawang pari, ngunit pinalitan sila ni Padre Rosel. At habang nasa Santiago, Matix daw si Father Rosel, may pumasok daw na isang kasulatan ng Heraldo de Madrid doon. At nang mga alas 10 na ng umaga, pumasok naman ang dalawa pang Heswita na sina Father Villaclara at Balaguer. At lumapit naman si Balaguer sa nasasakupan na relihiyon upang tanungin si Rizal sa kanyang mga ideya tungkol sa mga bagay na doktrinal at habang nananatiling hindi sumusuko si Rizal pagkatapos ng napakahabang debate, binalaan siya ni Balaguer tungkol sa walang hanggang cremation kung hindi niya bibitawan o sasabihin ang kanyang mga nalalaman na ideya. Sa kabila ng lahat, alam naman daw ni Rizal kung paano pigilan ang kanyang sarili. At sinabi niya kay Father Balaguer na, "I promise you that the remaining hours of my life shall employ asking God for the grace of faith." So, nagsulat daw si Rizal ng isang letter na naka-address or ipapadala sa Bloomington. So, sinasabi dito na kapag daw nabasa yon ng kapatid niya o ng kung sino man, ay paniguradong patay na siya at nabaril na siya. Pero naniniwala daw siya na isa siyang inosente sa pag-aalsa. At mamamatay daw siya ng malinis ang konsensya. At walang anumang pagtataksil ang naganap. Noon yon, noong December 29, 1896. So, the Jesuit did not give up. So, ito na nga yung sumunod na nangyari. Hindi daw sumuko yung mga Jesuista. Bumalik daw si Father Balaguer alas 3 na ng hapon na pinanatili at naghintay to hanggang sumapit ang hating gabi. Umalis si Father Balaguer sa kuta matapos nitong kunin si Padre Bisa sa Ateneo.
at tumuloy ito sa palasyo upang ipaalam sa arsobispo na may pag-asa pa. Ano yung pag-asa na yon? Yung pag-asa na yon na kung saan hindi pa na pag-asa na hindi mamamatay si Rizal o hindi siya mababaril. Kaya lang nakakapagtaka dahil hindi gumawa si Father Balanger ng opisyal na pag-uulat tungkol sa pagpawi. Bagamat si Matix ang correspondent ng Heraldo de Madrid ay naghintay ng ilang minuto pagkatapos ng hating gabi na binanggit ang tanging pinagmumulan ng impormasyon na babawiin daw ni Rizal ang kanyang pagkakamali at aaminin bago magpakasal. So, iyon yun. Parang may isang impormasyon na kung saan or marong isang balita na kung saan aamin na si Rizal sa kasalanan niya bago siya magpakasal kay Josephine Brackett. So, sinasabi na si Father Balinger daw na nilagtaan na ni Rizal ang retraction at ang propesyon ng pananampalataya na kung saan magkukumpas na siya ng mga kasalanan niya. Humingi siya ng pag-amin o humingi siya ng kapatawaran o humingi siya ng pagkukumpes at narinig ito ni Padre Villaclara. Pagkatapos ng pagkukonfess niya ay natulog siya ng ilang minuto. Pagkatapos ng ilang minuto na yon, nagising siya at sa pangalawang pagkakataon humiling uli siya ng confession at ipinahayag ang kanyang nais na pakasalan si Josephine. Ayon kay Father Balanger, bagamat hindi daw sapat yung mga dokumentong nilagdaan o pinirmahan ni Rizal, hiniling pa rin ni Padre Villaclara na basahin niya ang mga gawa o ilang magagawa ng pananampalataya, pag-asa at pag-ibig na binasa niya mula sa isang aklat ng panalangin at inulit ni Rizal pagkatapos nito upang mapatunayan talaga na nagsisisi na o talagang willing na si Rizal na umamin sa kanyang mga kasalanan. So, sinasabi na alas 3 daw ng umaga nang makarinig si Rizal ng isa pang misa at nagtapat siya sa ika-4 na pagkakataon. Pagkatapos ay nakarinig uli siya ng isa pang misa. So, panglaman na yun. Ito ay ayon lang kay Padre Balinger. Alas 5 ng umaga, nag-almusal si Rizal at pagkatapos mag-almusal ni Rizal ay nagsulat siya ng liham. So, ang nakalagay sa liham ay, "Mahal kong Ama, patawarin mo sana ako sa lahat ng sakit na nasabi ko sa iyo, sa lahat ng iyong pagmamalasakit at pagsisikap na naibigay sa akin habang ako'y pa nag-aaral. Hindi ko ito ginusto, hindi ko ito inaasahan. Paalam Ama, paalam." Ang isa pang liham, walang petsa, ay naka-address sa kanyang kapatid na babae at si Pashat. So, yun yung nakalagay sa liham ni Rizal. So, ayun, nakinasal na nga siya. So, alas 6 na ng umaga nang dumating si Josephine at kasama niya yung kapatid ni Rizal. Ayon kay Father Balaguer, pinayuhan niya ang kapitan ng port na ituloy ang seremonya ng kasal. Ang dalawa ay nakatayo sa magkabilang panig ng opisina ng mga Kastila. Noong una, ayaw pa ng opisyal na maghawak sila ng kamay habang ikakasal. Ngunit, kinalaunan ay pumayag din ito dahil kailangan to sa ritual ng kasal. Pagkatapos ay nagpatuloy si Father Balaguer sa mga ritual sa relihiyon. Siyempre, pag kinakasal ka, madaming seremonya tulad dati. Tapos bago sila maghiwalay ay lumapit si Rizal kay Josephine Brackett at may ibinulong na ilang mga salita at siguro pamamaalam na din at gaano kanya kamahal si Josephine Brackett. At pagkatapos nun, habang umaalis si Josephine Brackett sa kulungan ni Rizal, ay umiyak siya ng umiyak. Siguro pong ulila at hindi niya din inaasahan na
kakasal lang nila ay bukas ay mamamatay na siya. Ganon. So, sinasabi, 10 minuto bago patayin si Rizal, ay dumating si Father March kung saan naging 8 ang bilang ng mga pari na bumisita sa kanya sa loob ng 24 hours siyang nasa kulungan bago siya pitayin. Tapos, ang bersyon na ipinakalat ng mga otoridad ng simbahan noong panahong iyon, ang bahaging tumutukoy sa pagbawi ni Rizal at pagbabalik loob sa Katolismo sa huling oras ay hindi ito nuturing na kasiyasiyang inamin ng opinyon ng Katoliko sa Pilipinas. Zayda 1994. So sinasabi lang na sa pagbabalik loob ni Rizal bilang isang Katoliko ay hindi ito naging katuwa-tuwa sa mga sa mga pari ng Katoliko o sa simbahang Katoliko dahil parang sinasabi nila na isang taksil si Rizal sa kahit na anong aspeto ng pagiging isang Pilipino. So, yun na nga, naghahanda na sila sa mga oras na to dahil sa pagbitay kay Rizal, and nag-aano na din sila ng mga musika na kung saan ay magsasaya sila pagkatapos mamatay ni Rizal dahil si Rizal ay isang tinuturing nilang traidor ng bayan. So, habang palabas si Rizal na nakatali ang kamay ay kasama niya sa kanyang tabi ay si Father Villaclara, and habang nagmamarch ay nakasunod naman dito si Tabiel na kung saan ay apprentice ni Father Villaclara. So, pinalibutan sila ng mga soldiers at dinala sila sa Paseo de Maria Cristina na kung tatawagin ngayon ay Paseo de Bonifacio. So, habang naglalakad sila noon, kinukwento ni Rizal kay Tabiel na nag-aral siya sa Ateneo ng 7 taon. At habang naglalakad, minimemorize ni Rizal yung mga pinuntahan niya habang siya ay namamalagi dito sa Pilipinas. So, nung una, habang naglalakad siya na nakikipagkwentuhan siya kay Tabiel, ay ano lang siya, kalmado, relax, at akala mo ba hindi siya mamamatay sa mga oras na yon. Pero habang papunta na siya sa kanyang huling hantungan o kung tinatawagin na Golgotha na kung saan ay isang biblical term ng parang hantungan ni Jesus, ganon, ay naglalakad siya ng taas noo at nagiging ano na siya, parang hindi na siya ganon ka-relaxed. So, across the Luneta, they went to Bagong Bayan. So, yung Bagong Bayan is yun na, yung Luneta. So, habang pupunta na siya doon, the tragic site where Philippines' liberties were sacrificed. So, ayun, habang papunta na siya dun sa kanyang pagbabarilan ay parang si Rizal ay wala talaga siyang kapake-pakialam na para bang hindi niya alam na pag namatay siya ay isa na siyang magiging history sa buong kasaysayan ng Pilipinas. Tapos, Rizal placed himself in the middle of the square filled with 400 men with a band playing. So, ayun, hindi mo aakalain na si Rizal ay babarilin at talagang napakadaming soldiers ang nakapaligid sa kanya. Akalain mo yung 400 men na soldiers ang nakapaligid sa'yo. May kasama pang banda na kung saan kapag tapos mo patayin ay sila yung magdidiwang na para bang ang buhay may wala talagang kasaysay-saysay. Dahil nga tinagurian kang isang traidor ng bayan, ay ganun na lang ba ang kanilang pagbubunyi dahil sa pagpawi nila ng iyong buhay. Pero hindi mo din akalain na isa ka sa magiging
isa ka sa magiging dahilan kung paano mamumulat ang bawat Pilipino noong mga panahon na yon. So, ayan na. The firing squad was composed of 8 native soldiers, but as measure of caution, another line of Peninsular soldiers stood behind. So, di mo akalain, no? 400 men na ang nakapaligid sa'yo, pero dinagdagan pa dahil sa kasiguraduhang ikay talaga yung mamamatay sa oras na yon at hindi ka talaga makakatakas dahil parang yun nga kasi meron ng revolution ni Andres Bonifacio that time at parang binabalita na rin na may pag-aalisang nagaganap at kung kanilang iisipin na dapat sa oras na yun ay baka ikay iligtas o baka iligtas si Rizal ni Andres Bonifacio kaya nag-iingat sila ng mga panahon na yun. Kaya dinagdagan talaga nila, no? So at this point, a discussion arose for Rizal refused to be shot from behind. So, ayun na. So, parang si Rizal, ayaw niyang magpabaril sa ulo. Bakit nga ba ayaw niyang magpabaril? Gusto niya sa katawan siya babarilin. At isa din dito is yung bakit siya babarilin patalikod, dapat ay siya barilin paharap upang makita o masaysayan niya ang lahat na nakatingin sa kanya ng mga oras na yon. So the captain replied that he was sorry but those were the orders and he had to follow them. So iyon na. So sinunod na nila na babarilin si Rizal patalikod, hindi paharap. So at the last moment, Rizal requested that he be shot in the body, not in the head. Iyon nga. So, hindi nga siya, nag-request nga siya sa huling-huling pagkakataon ng kanyang buhay ay nag-request siya na hindi siya dapat barilin sa katawan, ay hindi dapat siya barilin sa ulo, kundi hindi sa katawan. So that way, he must have thought he could at the last moment turn his head and body sidewise so he would fall face upward, facing the blue sky of which he had so often sung, and fall on the earth which he never wished she stained with the blood. So iyon yung dahilan kung bakit niya gustong magpabaril sa katawan, hindi magpabaril sa kanyang ulo. At hindi niya rin inaasahan na ang kanyang pagkamatay o ang kanyang huling hininga ang nagsisilbing aral o mulat sa mga ating kababayan ng mga panahon na yun. So, si Ruiz y Castillo, the military physicians, siya yung tumingin kay Rizal nung time na siya'y nakatayo sa luneta o sa kanyang pagkakamatayan. So, lumapit siya kay Rizal at nagulat siya. Alam niyo kung bakit? Kasi parang ika'y bibitayin lang, ngunit ika'y kalmado pa. Parang ganun ang kanyang naisip ng mga panahon na yon. Siguro kung sino man sa atin ang babarilin sa oras na yun, siguro kabang-kaba na tayo. But si Rizal, kalmado lang siya at wala siyang nararamdaman na pagkatakot o pangamba. So, the order to fire was given. The shot rang out and the body of the veteran who had faced death so bravely with such dignity and honor fell with his face up toward the sky. He did not fall as a traitor. So, ayun na. Binaril na nga si Rizal nung mga panahon na yun. At nung panahon na yun ay hindi siya namatay bilang isang traidor, kung hindi namatay siya bilang isang bayani ng mga panahon na yun. Hanggang sa ngayon ay tinuturing natin siyang bayani. At isa talaga sa pinakamalaking kaganapan ang nangyari kay Rizal. Hanggat ngayon ay ating pinapasalamatan at pinagdiriwang, hindi nga ba?
So, ayun na. The nature had made the ratification and Rizal nationalist to the last minute of his life. So, ayun nga, hindi nga na siya, ayun. So, ang pagiging Pilipino ay nadala niya hanggang sa huling kanyang hininga o sa huling sa huli niyang hantungan. So, ito yung sinigaw ng mga Spaniards noon. So, Viva España, death to traitors. Diba? Parang napakasaya ng mga tao ng mga panahon na yun dahil di mo akalain isang tao lang ang magpapabagsak sa mga Spaniards sa mga panahon na yon. Isang tao lang ang magmumulat sa atin dahil sa panalakap ng mga Spaniards noon. So, at pagkamatay ni Rizal ay may tumugtog na musika. Ano nga ba yung musikang tumugtog na yon? The band regime stopped the first chords of Marcha de Cádiz. So, ayun na. Yun yung unang tugtog na o unang musika na tumugtog pagkatapos ng pagbabaril kay Rizal. The Philippines had lost its greatest patriot, but Spain had lost the Philippines. So, ano nga ba yung na yun? Ano nga ba yung parang quote or statement na yun? Nawalan man tayo ng bayani o nawalan man tayo ng isang taong kagiting-giting, ngunit nawala naman sa Espanya ang Pilipinas dahil doon na magsisimula ang pag-aalsa o paghimagsik ng mga Pilipino laban sa mga Espanyol. Ayan. The body of Rizal was placed in a van and within the greatest secrecy buried in the old and unused Paco Cemetery. So, pagkatapos ng mamatay ni Rizal o pagkatapos na siyang barilin ay dinala na siya sa cementeryo na kung saan ay luma at hindi pa nagagamit na tatawagin na Paco Cemetery. So, Teodora wanted to comply with the last wishes of her son that the family should take care of his cadaver. After several objections on the part of some officials, Cebu Governor Manuel acceded to the position. So parang pinagbigyan na si Teodora na hindi siya pinagbigyan sa kanyang kahilingan nung mga panahon na yon. So, Narcisa went to all cemeteries of Manila in search of the body. So, si Narcisa na kapatid ni Rizal ay hinanap ang kanyang katawan sa lahat ng sementeryo sa buong Manila. Akalain mo yun, punta ka sa maghanap ka sa lahat ng sementeryo para lang hanapin yung katawan ng kapatid mo na hindi mo alam kung nasaan ba, kung saan ba siya tinapon, kung saan ba siya niligay, diba? So, on the way back, she saw through the open gate of the Paco Cemetery, some guard as civilized. This gave her clue. She entered the cemetery and after much searching found a grave with freshly turned earth. She gave the gravedigger a tip and placed a plug with the initial of her brother in reverse, RPJ, that is Rizal Protasio Jose. So, ayun, sa paghahanap niya nga, nakita niya na open yung Paco Cemetery na kung saan may mga guards at bagong hukay lang ang libingan ay nag-conclude siya talaga na iyon na yung libingan ng kanyang kapatid at nilagyan niya yun ng initial na RPJ na stands for Rizal Protasio Jose na nagbibigay sa maglilibing na ayon ay si Rizal. So, ayun. So, August
August 17, 1898. So, ano nga ba yung August 17, 1898? When the Americans had taken over Manila, the family led by Narcisa had Rizal Badi exhumed also 2 years after his death. So, yun na. Inano na, parang hinukay na si Rizal. Binawi na yung katawan ni Rizal. So, 16 years after Rizal bone were retrieved by his sister in December 29, 1912. So, ayun. Hinukay na ang kanyang, after 16 years, hinukay na at binawi na ang buto ni Rizal. Ang kanyang kapatid na si Narcisa. So, yung ivory urn with Rizal Luminars carried in procession to the Amendamento in Intramuros as symbol of mighty Spanish rule. So, ayun, lahat ng ivory urn ni Rizal ay dinala sa Intramuros, na kung saan ito ay nagsisimbolo ng na naganap ang isang storya na kung saan tayo ay nasakop ng Spaniards nung mga panahon na yun at isa din yun sa simbolo na nagbigay sa atin ng katapangan, kagitingan na dapat kung tayo'y naaapi ay tayo dapat lumaban. Ngunit ang paglabang yun ay hindi sa pamagitan ng karahasan, kundi sa pamagitan ng tahimik na pag-aalsa. So, 1,000 watched the Rizal remains were placed in fountain over which its monument to rise almost 90 years later on the ground he had fallen century ago. So, iyon, natayo na nga yung monumento ni Rizal sa Luneta na kung saan ngayon ay ating pinupuntahan. At kung minsan ay sa isang taon o taon-taon ay ating ginugunita ang kanyang kagitingan, at lahat naman ay alam ang historya ni Rizal na kung saan lahat ay ito'y pinapahalagahan. Alam niyo ba ang huling salita ni Rizal bago siya mamatay? Ito ay ang consumatum est, na kung saan ang ibig sabihin nito ay the end, o ito na ang huli, o ito na ang huli, ngunit ito na din ang umpisa, na kung saan tayo ay mamumulat na dapat ipaglaban ang kalayaan ng bawat isa, na dapat hindi hahadlangan ang anumang o sino man na pigilin ang kalayaan ng ating bansa.